Hindi na maalis ang paningin ni Apollo kay Cleo, lalo na sa batang karga-karga niya. Masaya silang nag-uusap ni Zoro habang papunta sa sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. "Daddy, buy me a lot of ice cream." Narinig pa ni Apollong sinabi ni Brixton. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. May anak na ba si Cleo? Kung anak niyang batang buhat-buhat niya, si Zoro ba ang ama? Hindi lang ba sila mag-boyfriend? Is she married? If she's taken, then why did she let something happen between them? Nakasakay na sina Cleo at Zoro sa sasakyan at umalis na, pero si Apollo nanatiling nandun pa rin. Pakaramdam niya ay namanhid ang mga kamay niya. Hindi maaalis sa isipan niyang batang lalaking karga-karga ni Cleo. Sino sila sa buhay ni Cleo? Anong tinatago ni Cleo sa kanya at sa lahat ng tao? Binasa ni Apollo ang mga information ni Cleo bago siya pumasok ng kumpanya at malinaw na nakalagay doon na single siya at walang anak. Pero anong ibig sabihin na nakita ni Apollo? Makalipas ng ilang minuto ay umalis na rin si Apollo. Dumiretso na siya sa kondo niya at doon na muna magpapalipas ng gabi. Natutulog lang siya sa bahay nila dahil yun ang kagustuhan ng mga magulang niya. Tinawagan kaagad ni Apollo si Bernard para hingiin ang number nang nakuha niyang detective para imbestigahan si Cleo. Ibinigay naman kaagad ni Bernard ang number ng detective na nahanap niya. Tinawagan yun ni Apollo. "Yes, hello?" Sagot ng detective sa tawag ni Apollo. "This is Apollo Montero." Pagpapakalala niya. "Sir, good evening po. How can I help you?" "Kanina ko pa lang po nakakausap ang sekretary niyo at hindi pa po ako nakakapag-umpisa sa pag-iimbestiga." Wika niya kaagad. "Alamin mo lahat ng tungkol kay Cleo Sandoval. Alamin mo rin kung sinong batang nakakasama niya at kung anong relasyon niya sa lalaking nakakasama niya. Lahat ng tungkol sa kanya alamin mo. Wala kang iiwan kahit na maliit na impormasyon." Maotoridad niyang wika. Bahagyang kumirot ang puso ni Apollo kapag naiisip niyang anak nga ni Cleo ang batang lalaking nakita niya kanina. "Yes sir, bukas po ako mag-uumpisa sa pag-iimbestiga sa kanya." Sagot naman ng detective. Pinatay kaagad ni Apollo ang tawag nang masabi niya na ang gusto niyang sabihin sa detective. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone niya. Boyfriend ba ni Cleo ang kasama niya o asawa niya na ba ito? Tila ba nakukumpirma na ni Apollo na hindi lang bumalik si Cleo para maghiganti sa kanya? May iba pang dahilan dahil kung talagang may anak na si Cleo at ang lalaking nakakasama niya, bakit pa siya maghihiganti kay Apollo kung naka-move on naman na siya? "Shit this life," anas ni Apollo. Nagtungo siya sa kusina niya para magtingin kung anong pwedeng mainom niya sa fridge. Nang makakita siya ng beer ay kinuha niya yun at ininom na para bang tubig. Parang gusto niya na lang magpakalunod sa alak dahil habang tumatagal, mas nagiging stressful ang araw niya. Malaki na yung bata at alam niyang nasa around 4 to 5 years old na ito. Naka-move on na ba ng ganun kabilis si Cleo? Saang bansa ba siya nagtungo? Pakiramdam ni Apollo ay mababaliw siya sa kakaisip kay Cleo. Siya ang nang-iwan kay Cleo. Niloko niya ito sa best friend niya. Pero bakit siya nasasaktan kapag iniisip niyang may sarili ng pamilya si Cleo? Hindi ba dapat at maging masaya na lang siya para rito dahil may sarili na silang mga buhay? Ikakasal na sila ni Ivory. Kaya ano naman ngayon ang problema niya kung may pamilya na si Cleo? "Buisit!" Galit na binato ni Apollo ang hawak niyang bote. Dahilan para mabasag to. Bakit ba ang gulo ng buhay niya? Para bang buhok na nagbuhol-buhol na at wala ng pag-asang maibalik pa sa dati. Para maging maayos ulit, kailangan itong putulin at muling hintayin ang paghaba niya. Halos hindi nakatulog si Apollo ng gabing yun kaya pumasok siya sa kumpanya at hikab siyang ng hikab. Hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya dahil paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang batang kasama ni Cleo. Naglalakad naman si Cleo nang may mabangga siya. "I'm sorry," wika niya sa kanya ito tinulungan na pulutin ng mga nalaglag na gamit niya. Nakatitig naman sa kanya ang ginang at nang makatayo si Cleo at inabot niya ang mga napulot niyang gamit ay bahagya rin siyang nagulat. Ngumiti naman sa kanya ang ginang. "I'm sorry, Mrs. Montero," anas niya. Mabilis na nagbagong tono ng tinig niya nang makilala niya kung sinong nabangga niya. Siya si Sophie Montero, ang asawa ng panganay ng Montero pero patay ng asawa niya. "It's okay,
You're Cleo Sandoval, right? Malambing nitong Saad. Napatango na lang si Cleo sa kanya. Kilala siya ni Cleo dahil isa rin siya sa mga nakausap niya noon sa conference room. Masyado ka namang seryoso? Don't worry. Kung ano man ang galit ng pamilya ko sa pamilya niyo, wala akong pakialam dun. I'm Sophie by the way. Wika nito sa kanya sa kaniladang kamay niya. Tinignan lang naman yun ni Cleo at nagdadalawang isip kung tatanggapin ba niya dahil sa panahon ngayon wala siyang pinagkakatiwalaan sa mga Montero. Nice to meet you. Tinanggap na rin ni Cleo yung kamay ni Sophie, ang auntie ni Apollo. Matamis pa rin itong nakatingin kay Cleo at hindi komportable dun si Cleo. Mas matatanggap niya kung galit sa kanya ang lahat ng mga Montero. Kung sa bagay, she's not a Montero by blood dahil ang asawa niya ang tunay na Montero. Excuse me ma'am, wika ni Cleo sa kanya tinalikuran si Sophie. Tumango lang naman ito't sinundan niya na lang ng tingin si Cleo. Nagtungo si Cleo sa office ni Apollo at muling binigay ang isang folder na puro mga papeles ang laman. Yan yung report ko for this week. Pakibasa na lang tapos ito yung binigay ng marketing department na proposal. I'm okay with it naman pero mas maganda pa rin kung ikaw ang mag-a-approve. Saad niya. Kinuha naman yun ni Apollo at nilagay niya sa gilid ng lamesa niya. Pagkatapos sabihin yun ni Cleo ay tumalikod na siya kaagad. Are you? Saad ni Apollo kaya napatigil si Cleo at muling hinarap si Apollo. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Cleo. Napabuntong hininga naman si Apollo. Never mind, you may leave. Malamig niyang saad. Umalis naman kaagad si Cleo. Maraming gustong itanong si Apollo pero hindi niya na yun tinanong kay Cleo. Hihintayin niya na lang siguro kung anong malalaman ng detective na nag-iimbestiga sa kanya. Maghapon na hinintay ni Apollo ang tawag na detective. Hindi na siya makapaghihintay na malaman ang lahat ng tungkol kay Cleo. Anong connection niya sa bata at kay Zoro? Let's have dinner tonight. Wika ni Ivory na makapasok siya sa office ni Apollo. Pinapaikot pa rin ni Apollo sa mga daliri niyang hawak niyang ballpen. Halos wala na siyang magawa sa maghapon sa kakaisip. Maybe next time, Ivory. Marami pa akong gagawin ngayon. Tipid na lang nang umiti si Ivory dahil sa tuwing inaakit niya si Apollo na kumain sila sa labas, palagi siya nitong tinatanggihan. Okay, next time. Take your time, wika niya. Nang mag-alas 5'y mabilis na kinuha ni Apollo ang gamit niya saka siya lumabas. Naiwan naman si Ivory sa opisina niya. May trabaho o meeting pa rin ba siya ng ganitong oras? Naitatanong na lang ni Ivory sa sarili niya. Habang naglalakad si Apollo ay palingalinga siya sa paligid niya na tila ba may hinahanap siya. Nang makita niya si Cleo nakakalabas lang ng lobby ay nagmamadali na rin siyang naglakad palabas at sinundan ito nang hindi siya nahalata ni Cleo. Ilang metrong layo nilang dalawa dahil hindi siya dumidikit kay Cleo dahil baka mahalata siya nito. Pagkalipas ng ilang minutong pagsunod niya kay Cleo ay nakarating sila sa bahay ng isa sa mga pinsan niya. Pumasok sa loob ng bahay si Cleo at naghintay naman sa hindi kalayuan si Apollo. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas din kaagad si Cleo kasama na naman si Brixton. Masaya silang nag-uusap pero hindi yun marinig ni Apollo. Sino ba talagang batang yan sa buhay ni Cleo? Hindi mapigil ang itanong ni Apollo sa sarili niya. Umalis din sila kaagad at kahit na hindi alam ni Apollo kung bakit niya sinusundan ang mag-ina, nakasunod pa rin siya. Dahan-dahan ang pagpapatakbo ni Cleo sa sasakyan niya kaya mabagal din ang pagpapatakbo ni Apollo. Alam ni Apollo na nag-iingat sa pagdadrive si Cleo dahil may kasama siyang bata. Patuloy lang ang pagsunod niya hanggang sa makarating sila sa Starbucks. Pareho nilang paborito ni Cleo yon. Hanggang ngayon pa rin ba mahilig siya sa Starbucks? Pinanood niya lang ang mag-ina na pumasok sa loob at hindi niya alam kung maghihintay pa rin ba siya rito dahil hindi niya naman magawang lapitan ang mag-ina. Masayang nag-uusap ang mag-ina. Tinatanong ni Cleo kung ano bang gusto ng anak niya na bilhin. Tinuro naman ni Brixton ang gusto niya at binili naman yun ni Cleo. Matapos nilang umorder ay naghanap na naman sila ng mauupuan nila. Dito ka lang, hintayin mong order natin at pupunta lang ako ng powder room. Okay, habili ni Cleo na magalang namang kinatango na anak niya. Matyaga naman naghintay si Brixton sa order nila at sa mami niya habang naglalaro siya ng Rubik's. Sa pagmamadali niyang mabuo yun ay nabitawan niya. Bumaba siya para kunin yun pero may nauna na para pulutin ng Rubik's. Napatingala si Brixton para tingnan ang pumulot ng Rubik's Cube niya. Tinitingnan naman ni Apollo ang hawak-hawak niyang Rubik's. Sa kanya tiningnan si Brixton na nakatingala sa kanya. Anak,
Tawag ni Cleo at nilapitan ng anak niya nang hindi tinitingnan ang nasa harapan niya. Can I take my Rubik's po? Magalang na saad ni Brixton kaya napatingin na rin si Cleo sa lalaking kaharap na anak niya. Pakiramdam ni Cleo humiwalay sa katawan niyang kaluluwa niya nang makita niya kung sinong kasama ng anak niya. Napalunok na lang si Cleo. Gusto niya na lang mawala sa kinatatayuan niya. Bakit ba sa dami ng Starbucks? Sa isang Starbucks sila palagi nagkikita. Hindi na sila bumibili sa Starbucks na pinuntahan nila noong makita ni Cleo si Apollo pero hanggang dito pa rin ba ay nandito si Apollo? Napatulala na lang si Cleo habang nakatingin kay Apollo. Hawak-hawak pa rin na Apollo ang Rubik's ni Brixton saka siya bahagyang lumuhod para pantayan ang taas ni Brixton. Here, nakangiting binigay yun ni Apollo. Hindi alam ni Cleo kung nakailang lunok na ba siya ng sarili niyang laway. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag ito kay Apollo. Ano ba kasing ginagawa niya rito? Thank you po. Honest naman ni Brixton. Hindi maipaliwanag ni Apollo ang nararamdaman niya. Napakagaan ang pakiramdam niya kay Brixton, lalo na nang magsalita ito. Hindi niya maalis ang paningin niya kay Brixton na tila na napako ng paningin niya sa bata. Here's your order, ma'am. Saad ng staff ng Starbucks sa kanya binabang in-order na mag-ina. Nanginginig ng mga tuhod ni Cleo parang hindi niya kaya maglakad. Mami, nandito na pong order natin. Saad ni Brixton saka siya naupo pero nananatiling nakaharap si Cleo kay Apollo na nakatitig sa kanya. Hindi masalubong ni Cleo ang paningin ni Apollo sa kanya dahil paano niya ba ipapaliwanag ang lahat? Who is he? Tanong ni Apollo. Hindi naman kagad sumagot si Cleo. Pakiramdam niya na blanco na siya at hindi alam kung anong sasabihin kay Apollo. Nagtataka siya kapag sinabi niyang anak niya si Brixton. His. Hindi niya matapos-tapos ang sasabihin niya dahil pati ang boses niya ay nanginginig pa. Ma'am? Tawag na ni Brixton sa kanya. Mariing naipikit ni Cleo yung mga mata niya nang tawagin siya na anak. Ma'am, is he your son? Tanong pa ni Apollo. Excuse me, saad ni Cleo sa staff na dumaan. Yes ma'am, sagot naman ito. We will take out our food, can we? Saad niya rito. Oh yes ma'am, sandali lang po't kukuha lang po ako na mapaglalagyan niyo. Umalis naman kagad ang staff pero nanatili pa rin nakatayo si Cleo at hindi niya na alam ang gagawin niya. Pinagsalikop niya ang mga nanginginig niyang mga kamay. Are we going home ma'am? Are you okay? Nag-aalala na tanong sa kanya ng anak. Tumayo si Brixton at tinawakan ang kamay ng kanyang ina dahil nanginginig ang mga yun. Napatingin din doon si Apollo. Ano ba talagang tinatago ni Cleo? Do you know him ma'am? Kuryoso pang tanong ng anak sa kanya tiningnan si Apollo. Muling pinantayan ni Apollo ang taas ni Brixton sa kanya itong initian. Is she your mother? Tanong ni Apollo. Gusto na maglaho ni Cleo sa mga oras na ito. Pinagsisisihan na pumunta pa sila ng anak niya ng Starbucks. Sana pala nagpa-deliver na lang siya dahil kahit sang Starbucks pala sila pumunta ay nandun din si Apollo. Yes po, do you know my mom? Inosente namang sagot ni Brixton. I know her for a long time. Sagot din ni Apollo. Nang matapos ipack ng staff ng Starbucks ang order nila, ay kinuha kaagad yun ni Cleo. Thank you. Brixton, let's go. Saad niya tinawakan na sa kamay ang anak. Wala siyang sasabihin at aaminin kay Apollo. Wala siyang pakialam kung anong iisipin ni Apollo pero wala siyang malalaman kahit na ano sa anak nila. Why so in a hurry, ma'am? Is there something wrong? Naguguluhang tanong ni Brixton. Natutuwa naman si Apollo kapag naririnig niya ang tinig ni Brixton. Wala pa siyang nakakasamang bata pero ang gaan ng loob niya kaagad kay Brixton. We need to go home now, baby. Hinila na ni Cleo si Brixton palabas ng Starbucks. Sinundan naman ni Apollo ng paningin ng mag-ina na nagmamadali ng makaalis. Mas lalong nagsasalubong ang mga kilay ni Apollo dahil sa ikinikilos ni Cleo. Kumpirmado na ni Apollo na anak ni Cleo ang bata pero kanino. Base sa pananalita ng bata at sa taas niya, mukhang nasa 4 o 5 taon na ang bata. If I'm not mistaken. And if he's in a 5-year age, is it possible that he is... No. Naiinasad ni Apollo dahil sa iniisip niya tungkol kay Brixton. Is he his son? Napahilamos si Apollo sa mukha niya saka siya nagmadaling lumabas para sana habulin ng mag-ina pero mabilis na nawala ang mga ito. Shit! Nainis niyang saad, bakit ba ngayon lang pumasok sa isip niyang tungkol dito? Nang makapasok siya sa kotse niya ay napahawak na lang siya sa manibela niya.
Paano naman kung 4 na taon pa lang ang anak ni Cleo? Napahigpit ang hawak niya sa manibela niya dahil kung 4 na taon ng bata, imposibleng sa kanya yun. Bakit niya ba iniisip na kanyang bata? Para tuloy mababaliw sa Apollo sa kakaisip niya. Masyadong misteryosa si Cleo at habang tumatagal, mas lalo siya nagiging misteryosa. Umuwi na si Apollo sa kondo niya. Gusto niya munang mapag-isa dahil sa tuwing naririnig niya ang pagbubunga ng kanyang ina, mas lalo niyang nararamdaman ang pagod niya. Pagpasok niya ng kondo, napabuntong hininga na lang siya nang makita niyang kanyang ina na nakaupo sa sofa niya at tila naghihintay sa kanya. "What are you doing here, ma'am? Hanggang dito pa rin ba sa binili niyang kondo gamit ang pera niya susundan siya ng kanyang ina? Wala na ba siyang privacy? Wala na ba siyang karapatan na magpag-isa na muna? Why are you staying here? Are you seeing your mistress here?" Diretsong tanong ni Corazon sa anak. Nahihilot na lang ni Apolong noon niya. Lahat na lang ba dapat malaman ng kanyang ina? Pati rin bang pananatili niya sa kondo niya? "Ma'am, can you please give me a privacy? Bakit ba dapat alam niyo lahat? I just want to stay here to rest dahil hindi ko yun magawa sa bahay sa sobrang ingay niyo. I'm still a kid in your eyes na hindi alam ang gagawin ko." Naiinis niyang saad. Kung hindi niya lang siguro ina ang kaharap niya, baka kanina niya pa ito nasigawan. Or worst ay nasaktan dahil ayaw na ayaw niyang pinapakialaman na ng buhay niya. "Gusto ko lang makatiyak na hindi nga kayo nakikita ng Sandoval na yun, Apollo. Ikakasal kayong dalawa ni Ivory sa lalong madaling panahon. Enough with your reasons. Masyado mo nang pinaghintay si Ivory. 6 years of waiting is enough. Walang babaeng nararapat para sa'yo kung hindi si Ivory lang. Ma'am, can you please stop interfering in my life? I'm an adult and I know what I am doing. Bakit niyo ba ako minamadaling mag-asawa? Give me a time to think. Gulong-gulo na ako sa buhay ko. Patong-patong ng problema na iniisip ko kaya huwag mo naman sana kayong dumagdag pa. Give me space, that's all I need." May di niyang wika. Hindi man sila magkasundo ng ina, nire-respeto pa rin niya ito dahil baliktarin man niya ang mundo, siya pa rin ang ina niya. "Kung gusto mong tigilan kita, marry Ivory as soon as possible. Sa paraan na yun mas mapapanatag ako para sa iyo, anak. Ikaw lang ang inaalala ko. Marry her and I will stop pestering your life." Napabuntong hininga na lang si Apollo. Wala na siyang kalayaan sa lahat ng bagay. Maging ang pribado niyang buhay ay kinokontrol na rin ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ipagpapasalamat pa ba niyang naging miyembro siya ng pamilyang Montero. Kaunti na lang mas paniniwalaan na ni Apollo na pamilya niya ang dahilan kung bakit may hidwaan sila ng mga Sandoval. Hindi muna sa ngayon. Kailan pa, Apollo? Kailan mo pa balak? 6 na taon mo nang pinapakansel ang kasal niyo ni Ivory? Ginagawa mo na lang ba itong excuses para makagawa ka ng paraan to win her back? Palagi na lang nadadami si Cleo sa pag-aaway nilang mag-ina. She's not the reason, ma'am. Marami pa akong dapat gawin at kapag natapos akong gawin ng mga bagay na yun, ako pa magpo-propose kay Ivory to marry me. Kumalma naman si Corazon at bahagya na pataas ng kilay. This is the last time na pagbibigyan kita, Apollo. Huling saad ng kanyang ina saka ito umalis. Napapailing na lang si Apollo saka siya naupo sa sofa niya at hinilot ang sentido niya. Samantala, hindi na maaalis sa isipan ni Cleo yung pagkikita ng mag-ama. Hindi niya alam pero kinakabahan siya. Hindi tanga si Apollo para hindi siya magtaka kung paano nagkaroon ng anak si Cleo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cleo. Ayaw niya na lang pumasok sa kumpanya dahil posibleng magtanong si Apollo tungkol kay Brixton. "Are you okay?" Tanong ni Christoph sa kapatid dahil magkakasabay silang kumakain ngayon pero tulalang kumakain si Cleo at napapabuntong hininga pa. Nabalik na lang sa wisyo si Cleo at sa kanya lang na-realize na kumakain nga pala sila. Hindi kasi siya nakatulog ng maayos kagabi sa kakaisip sa nangyari sa Starbucks. "I'm okay, kuya. Marami lang akong tatapusin ngayong araw kaya iniisip ko kung paano ko ba yun natatapos." Pagsisinungaling niya kahit na hindi naman mahirap ang trabaho niya sa kumpanya. "Pinapahirapan ka ba nila sa kumpanya ng mga Montero? Masyado naman na yatang overload ang mga trabaho mo." Anas naman ang kuya niya sa kanya. "No kuya, bawal na bang isipin ang mga gagawin mo kapag nasa bahay ka? Hindi ba at kahit na nakauwi na kayo, nasa trabaho pa rin ang isip niyo? Kapag ako hindi pwede?" Nakataas pang kilay niyang wika sa kuya niya. Umismid lang naman si Christoph at pinagpatuloy ang pagkain niya. "Siguraduhin mong walang mangyari sa iyo habang ginagawa mong plano mo. May mga kilala naman ng mga tito mo na magagaling na abogado. Bakit hindi mo nalang ipaubaya sa kanilang pag-iimbestiga?
Saad ng kanyang ama sa kanya. Dad, ginawa na namin habang nasa England pa lang kami. Pero may nangyari ba? Hanggang ngayon, wala pa rin kaming alam. Puro pala pagdududang meron kami. Sa pagpasok mo sa kumpanya ng mga Montero at makasamang killer mo, do you think you will know their moves? Hindi nakasagot si Cleo dahil imposibleng malaman niya lalo na ngayon at puro pala sila hinala kung sinong posibleng killer niya. Suportahan na lang natin ang plano niya, Dad. Saka tayo kumilos kapag nagkaaberya na talaga. Please, Cleo, I'm begging you, keep safe and alive. Wika naman ng kuya niya. Napatango na lang si Cleo. Sa tuwing wala siyang may sagot sa mga magulang niya, nandyan ang kuya niya para sa kanya. Nang matapos silang kumain ay nagsipasok na silang lahat sa kanya-kanya nilang opisina. Inihatid naman na muna ni Christoph si Brixton dahil mas malapit sa school ni Brixton ang kumpanya nila. Palingalinga sa paligid si Cleo dahil ayaw niya makita o makasalubong si Apollo. Napapabuntong hininga na lang siya dahil hindi imposibleng sooner or later malalaman na ni Apollo tungkol sa anak nila. Shit! Napapamura niya na lang na wika. Paniguradong gagawa ng paraan si Apollo para lang malaman ang lahat sa kanya lalo na sa anak niya. Sino bang ex ang hindi magtataka kapag nakita mong ex mo na may anak na? Napapahilot na lang si Cleo sa sentido niya. Nakarating na siya sa office niya pero nakatayo pa rin siya malapit sa bintana niya at nakatingin lang siya sa kawalan. Alam na ni Apollo na may anak siya. Ayaw naman ni Cleo na itanggi niya ang anak niya. Ayaw niya masaktan ang damdamin ng anak lalo na't matured itong mag-isip. Halos mapatalo na si Cleo na may biglang kumatok sa pintuan niya. Hinarap niya yun at pumasok naman si Carlene. Nakahinga na lang siya ng maluwag dahil ang akala niya si Apollo na. Hindi kasi imposibleng puntahan siya ni Apollo para kausapin. Mr. Tuazon called me. He's asking if you still want to buy his shares. Wika ni Carlene. Naupo naman si Cleo para makausap si Carlene. I will still buy it. Ikaw nang bahalang kumausap sa kanya at ikaw na rin na magpasok ng pera sa account niya. Basta siguraduhin mong maililipat sa pangalan kung hawak niyang shares. Tuloy ang plano niya sa pagbili ng shares ng ibang shareholders. Kung ganun, makikipagkita na ako sa kanya. Paalis na po kasi ang pamilya niya sa Sabado, kaya minamadali niya ng transaksyon. Gawin mo, meet him now, dahil baka kausapin pa siya ni Apollo at siya makabili ng shares ni Mr. Tuazon. Tumango naman si Carlene at umalis na. Inasikaso na rin ni Cleo yung mga trabaho niya dahil masyado na siyang nagsasayang ng oras sa kakaisip niya kay Apollo. Lumipas ang maghapon na yon at naging tahimik si Cleo. Hindi niya nakita si Apollo, hindi man lang pumunta si Apollo sa office niya. Alam niyang nasa office niya lang si Apollo pero hindi niya pinuntahan si Cleo. Mas lalo tuloy kinakabahan si Cleo sa pagiging tahimik ni Apollo ngayong araw. Hindi mabasa ni Cleo kung ano bang plano ni Apollo. Siguro, mas matatanggap ni Cleo kung pinuntahan siya ni Apollo. Para kausapin siya pero hindi dahil masyado siyang tahimik. Lumabas na si Cleo ng office niya dahil pauwi na siya. Madadaanan niya ang office ni Apollo at nakatingin lang siya doon. Alam niya nasa loob pa rin si Apollo. Nang makarating si Cleo sa tapat ng pintuan ni Apollo siyang pagbukas naman ito kaya halos lumabas sa dibdib niya ang puso niya sa sobrang gulat niya. Is there something wrong? Tanong ni Apollo dahil kitang-kita niya kung paanong nagulat sa kanya si Cleo na parabang nakakita ng multo. Napahawak na lang si Cleo sa dibdib niya dahil pakaramdam niya humiwalay na naman sa katawan niya ang kaluluwa niya. I'm okay, sagot niya. Masyado kang magugulatin, wala pa akong ginagawa. Seryosong saad ni Apollo kaya napatingin sa kanya si Cleo pero umalis na rin kaagad si Apollo. Sinundan na lang ni Cleo ng tingin si Apollo. Anong ibig niyang sabihin na wala pa siyang ginagawa? Hindi talaga maintindihan ni Cleo yung pagiging tahimik ni Apollo ngayon. Hindi man lang niya ba itatanong ang tungkol sa anak niya? Masaya naman si Cleo dahil hindi na yun tinanong ni Apollo pero mas lalo kasi siyang kinakabahan. Tinago kaya ni Apollo tungkol sa pagbili ni Cleo ng share sa isa sa mga shareholders? Hindi man lang kasi siya pinuntahan ng ina ni Apollo para sigawan na naman siya dahil sa ginawa niya. Dahil naging tahimik ang maghapon niya mukhang tinago nga ni Apollo at wala siyang pinagsabihan. Is he protecting her from his family? Samantala naman, nagmamadaling umalis si Apollo nang tawagan siya ng detective na na-hire ni Bernard. Gusto nito makipagkita kay Apollo kaya nang ma-receive ni Apollo ang tawag ng detective, nagmamadali siyang umalis para puntahan ng detective na naghihintay sa kanya. Seryoso lang ang mukha ni Apollo habang nagdadrive ng kotse niya. Hindi na siya makapaghihintay na may malaman tungkol kay Cleo.
Hindi niya pinuntahan si Cleo para kausapin dahil alam niyang hindi siya sasagutin ni Cleo o hindi niya sasabihin ng totoo kaya hinintay niya na lang ang detective. Nang makarating siya, binigyan niya na lang sa guard ang susi ng sasakyan niya para sila nang bahalang magparke. Pumasok na siya sa loob ng isang establishmento kung nasaan ang detective. Nang makarating siya sa lugar na sinabi ng detective ay naupo siya kaagad. May mga dokumento namang hawak ang detective tungkol kay Cleo. Binigyan ng detective kay Apollo. Yan yung lahat ng mga nakuha kong files. Nanirahan siya sa England ng 6 na taon. Dinadalaw siya doon ng kuya niya at ng mga pinsan niya. Pagkatapos niyang umalis ng Pilipinas noon, nanganak naman siya ng isang lalaki makalipas ang 8 buwan. Nahirapan ako makuha ang ibang dokumento tungkol sa kanya sa England. Buntis na siya bago pa man siya umalis ng Pilipinas. Unang kwento ng detective. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Apollo dahil sigurado siyang nabuntis niya noon si Cleo nang hindi nila nalalaman. Makalipas naman ang ilang araw simula nang manganak siya, nagkaroon ng sunog sa nursery kung saan ang bagong silang niyang anak. Wait, what? Gulat na saad ni Apollo. Yun po yung nangyari. Base sa investigasyon ng mga pulis, hindi nagkaroon ng short circuit ang ospital dahil sinadya ang sunog pero hindi nila nahanap kung sinong salarin. Dahil maging ang CCTV room ay sinunog. Maraming mga sanggulang namatay sa trahedyang yun. She's lucky dahil ang time na yun, nasunog at sumabog ang nursery hawak ng pinsan niyang anak niya dahil nilabas niya ito. Halos mapahilamos sa mukha niya si Apollo. Hindi niya akalain na marami palang pinagdaanan si Cleo dahil ang buong akala niya tahimik at payapa na ang buhay niya nang lisanin niya ang bansa. Naging maayos naman ang buhay nila sa England. 3 taon makalipas niyang lisanin ang bansang ito. May mga lalaking gusto siyang patayin. Ayon sa report ng mga pulis sa England, papasok ng trabaho niya si Miss Sandoval na bigla na lang silang paulanan ng baril. Nagkaroon ng habulan at tinamaan ng baril si Miss Sandoval. Shit! Naikuyom ni Apollo mga kamao niya. Someone tried to kill Cleo and her son? Napatayo na si Apollo at napapahilamos na lang siya sa mukha niya. Bumalik ba si Cleo dahil may gusto siyang malaman? May kinalaman ba ito sa pagpapapatay sa kanya? Naging maayos naman siya dahil sa braso lang siya tinamaan. Napag-alaman din nilang mga Pilipinong gusto siyang patayin. Hindi lang doon natapos ang nangyari sa kanila sa England. Bago siya bumalik ng Pilipinas, tinapunan ng tear gas ang office niya. Mabuti na lang at wala siya doon ng mga oras na yun. Patuloy na pagkakwento ng detective. Nakatalikod pa rin siya sa detective. Namumuong galit sa dibdib niya. Who is that person na gusto silang patayin? Alam niya may mali sa pagbabalik ni Cleo. Something fishy and she's right. May dahilan kung bakit nga siya bumalik. Posible bang may hinihinala na si Cleo? Posible bang kasama siya sa mga list na pinagdududahan niya? Imposible namang wala pa, lalo na't pumasok siya sa kumpanya nila. Alam mo ba kung sino ang person of interest nila? Tanong niya na hindi hinahanap ang detective. Sa tingin ko, meron na pero hindi na nila sinabi yun sa mga pulis dahil hindi na nila sakop na imbestigahan ang nasa labas ng bansa ng England. Sagot ng detective. Posible bang isa sa pamilya niyang gustong patayin si Cleo dahil sa takot nila magkabalikan silang dalawa? Nagngingit-ngit ang ngipin ni Apollo. Mukhang tama nga si Cleo. Kailangan niyang imbestigahan ang sarili niyang pamilya dahil feeling ng mga Montero silang dehado kahit ng totoong mga Sandoval ang biktima dito. Hindi niya akalain na marami palang nangyari kay Cleo habang siya tinutupad niya ang pangarap niya maging karapat-dapat na CEO ng kumpanya nila. Sinarili ni Cleo ang lahat, sino sa pamilya niyang nakakaalam tungkol sa anak niya. Dahil kung hindi nila alam ang tungkol sa anak niya, bakit nila susunugin ang nursery? Kawawang mga sanggol na nadami sa sunog. Lalo nagbaga ang galit sa dibdib ni Apollo dahil nagawa nilang pumatay ng mga inosenteng sanggol, mga patay lang nilang anak ni Cleo. Alam mo na ba kung sino ama ng anak niya? Anong relasyon niya sa lalaking sinabi ko sa'yo? Tanong pa ni Apollo. Hindi ko pa alam kung sino ama ng anak niya pero ang sinasabi niyong lalaki na palagi niya nakakasama, his name is Zorro Robles. Siya sa Filipino pero nanirahan na sila sa England, bata pa lang siya. Nagkakilala sila ni Miss Sandoval sa trabaho pero hindi si Mr. Robles ang ama ng anak ni Miss Sandoval. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Apollo sa narinig. Kung ganun, posibleng siyang ama ng anak ni Cleo kaya ba ganun na lang kagaan ang loob niya sa bata dahil sa lukso ng dugo? Iisang dugong dumadali sa kanilang dalawa, nabuhayan siya. Para bang biglang nagkaroon ng saya sa dibdib niya. Hindi nagkaroon ng karelasyon si Cleo sa loob ng 6 na taon. Gusto kong alamin mong ama ng anak niya. Do a DNA test. Kilala niyo po bang posibleng ama ng bata? Tanong naman ng detective. Ako, sagot agad ni Apollo.
Bahagya pang nagulat ang detective kaya pala desidido siyang malaman ang tungkol sa mag-ina. Okay sir. Alamin mo kung saan nag-aaral ang anak niya at kung paano ka makakakuha ng sample sa kanya. Puntahan mo siya sa school at kunin mong pinag-inuman niya o kung buhok niya for the sample. Otoridad niyang utos. Tumango naman ang detective. Yung mga dokumentong binigay ko sa'yo, yan lahat ang record na nakuha ko tungkol sa kanya. Ikaw na magtago. Thank you for your effort. Just do a DNA test and that is the last thing you need to do. After that, I will send you the money in your account. Wika ni Apollo. Nauna na siyang umalis, napapahigpit ang pagkakahawak niya sa folder dahil kinakabahan siya at the same time ay masaya. Isa na lang ang kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman kung siya ba talagang ama ng anak ni Cleo sa kanya ito kakausapin. Kailangan niya ring mag-imbestiga tungkol sa taong gustong patayin ng mag-ina. Ano ang dahilan nila para gawin ito sa mag-ina? Wala siyang kaalam-alam na ilang beses na palang nalagay sa peligro ang buhay ng mag-ina. Siguro kung walang nagtangkang patayin silang dalawa, hindi pipiliin ni Cleo na bumalik pa ng Pilipinas. Nakatulalang nagmamaneho si Apollo pa uwi ng kondo niya. Kinakabahan siya kapag hinarap niya si Cleo, lalo ng anak ni Cleo. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Masaya, galit at kaba. Masaya siya kapag napatunayan niyang siya ang ama ng anak ni Cleo. He's mad because of the person who wants to kill Cleo and her son. Kinakabahan siya na makilalang anak ni Cleo. Kapag naisip niyang siya ang ama ng anak ni Cleo, hindi niya maiwasang magalit sa sarili niya. Kung siya nga ang ama, wala siyang kwenta dahil iniwan niya mag-ina niya. Hinayaan niyang lumaki ang anak niya nang hindi siya nakikilala. Karapatan nga ba niyang makilala ang anak niya kung iniwan niya naman ang mga ito't pinabayaan? Kung hindi niya ba iniwan si Cleo noon o kung hindi ba sila naabutan ni Cleo na magkasama ni Ivory sa isang kama? Posible bang nasabi ni Cleo sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis niya? Maybe. Nang makauwi si Apollo, tinabig niya lahat ng mga gamit na nasa ibabaw ng center table niya. Nagkalat ang mga papeles na binabasa niya. What a jerk! Anas niya sa sarili niya. Hindi pa man niya napapatunayan na siyang ama pero malakas ang kutob niyang siya ang ama. Napasalampak na lang si Apollo sa sahig at sinandalang likod niya sa sofa. Sabu-sabunot niya mga buhok niya habang nakayuko siya. 6 na taon. 6 na taon niyang pinabayaan si Cleo. Kung sinunod niya lang sigurong sarili niya noon na ipahanap si Cleo, baka sakaling nalaman niya na mas maagang tungkol sa pagbubuntis niya. You're useless, Apollo. You're a jerk. You're an asshole. Aniya pa sa sarili niya. Pinagsisisihan niya ng tungkol sa nangyari sa kanila ni Ivory. Kung hindi lang siya nagpakalasing ng gabing iyon, baka sakaling alam niya na kung anong ginagawa niya. Samantala naman na nagkakagulo na sa bahay ng mga Sandoval dahil sa bulaklak na tanggap ni Cleo. Napalunok na lang si Cleo dahil hindi ordinaryong bulaklak ang mga natanggap niya kung hindi bulaklak para sa mga patay. Sino ang nagpadala ng mga bulaklak na yan? Answer me! Galit na sigaw ni Christoph sa security guard nilang siyang tumanggap ng package. Tahimik lang naman nakatayo si Cleo at nakatitig sa 2 stall ng bulaklak. Pasensya na po kayo sir, hindi ko po alam. Isang delivery boy pong pumunta rito para i-deliver yan. Tinanggap ko lang po dahil hindi ko naman po alam na bulaklak pala ng mga patay ang laman ng karton. Natatakot na sagot ng guard nila. Nakabalot kasi ng malaking karton ng mga bulaklak. Anak, are you okay? Don't be afraid, we're here. Nag-aalalansad ng kanyang ina sa kanya. I'm not afraid of those flowers, ma'am. Iniisip ko lang kung sino nagpadala ng mga yun para sa akin. Mukhang inihahanda niya ng mga bulaklak para sa kamatayan ko. Blankong saad ni Cleo. Don't say that, anak. Hindi ka nila mapapatay. Natatakot at nag-aalalang saad ni Aliana. Pumunta ka sa gate ng subdivision at alamin mo kung sinong delivery boy na yun at papuntahin mo ngayon din dito. I-radyo mo na lang na mas mabilis. Galit na galit talagang saad ni Christoph. Nagmadali naman ng guard na radyohan ang guard sa gate ng subdivision. Nakatitig pa rin si Cleo sa mga bulaklak na may makita siyang isang note sa mga bulaklak. Nilapitan niya yun at kinuha ang note. Nakita naman ni Christoph kung anong kinuha ni Cleo sa mga bulaklak. Si Cleo yung una nagbasa ng note. Hello princess, nice to see you again. I'm glad that you're home. I hope you like my flowers for you. Please enjoy your days for a while dahil magbabakasyon muna ako and give myself a peace of mind. Sa susunod, coffee naman ay papadala ko sa'yo para complete package na. Ang thoughtful ko, diba? Babalikan kita. Matapos basahin ni Cleo ang note ay inagaw naman ni Christoph yun sa kanya para basahin. Mas nagngit-ngit na mga ngipin ni Christoph. Kaya sa sobrang galit niya, pinagpira-piraso niya ang papel. This is a death threat.
Sa tingin ba nila atrasan natin sila? Kung giyarang hanap nila, hindi natin sila uurungan. I will not let them to hurt you. May diing sad ni Christoph. Kahit na anong mangyari at kahit na buhay niyang kapalit, puprotektahan niyang nag-iisang babae ng mga Sandoval. Hindi na ako manunood anak. Buhay mo nang pinaglalaroan nila. I need to call my attorney now. Kaibigan din ni Tito Homer mong kasalukuyang district attorney ng bansa. Kakausapin ko na sila para mahanap ng lintik na taong yan. Seryoso na ring wika ni Gonzalvo. Galawin na nilang lahat pero wag lang ang prinsesa ng kanilang pamilya. Ano kayang malalaman ni Apollo sa ipapagawa niyang DNA test sa anak ni Cleo? Ano ang gagawin niya kapag napatunayang anak niya ito? At sino kaya ang taong nagpadala ng mga bulaklak kay Cleo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.